naman anak pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tangnaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina man anak ko, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Diyos ngayong gabi upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo narito bilang mga deboto, bilang mga nagmamahal, mga sumusunod kay Jesus Nazareno. Kaya't ihanda natin ang ating mga sarili. Ang misa, ang pinakamahalagang dasal sa ating mga Katoliko. Sapagkat tuwing misa, ginugunita natin ang pag-aalay ni Jesus Nazareno. Kaya buong puso, buong isip tayong magsimba. Kung may mga nagte-text sa inyo, tumatawag sa inyo, may inaantay kayo, may hinahanap kayo, isantabi nyo muna ang mga ito. Sapagkat ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, buong puso at buong isip na sumasama sa misa. Kaya't bilang paghahanda sa panimula ng ating misa, yumuko tayo ng ulo natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Aminin natin yung mga pagkakamali natin, yung mga mabubuti na hindi pa natin ginagawa dahil nangangatwiran pa tayo, dahil matigas pa rin ang puso natin. Hilingin natin ang tawad at awa ng Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin sa kasalanan at kasamaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan de la Cruz sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos.
at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin, at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay makakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupuniin ko ng akasya at cedro, kahoy na ulibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanan, siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadaklaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mabapatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pumatak na waring ulan, naway umusbong din naman ang manunubos ng tanan. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Welcome po sa inyong lahat, mga balangay ng ating mga hijos de Nazareno, at tayong lahat ay naririto. Natitiyak ko iba sa inyo, galing pa sa mga malalayong lugar, sapagkat nais natin ipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mapalad ka. Mukha bang mapalad yung katabi mo? Alam nyo, napakaganda ang araw, ang pagdating nyo ngayon. Tamang-tama ang pagdating ng ating mga balangay at ang renewal ng ating mga officers. Kitang-kita nyo naman ang ating mahal na Senyor. Poging-pogi, posturang-postura, kabibihis lang niya kanina bilang paghahanda sa nalalapit na simbang gabi at Pasko. Kaya kayo ang buena mano sa kanyang bagong bihis, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mapalado kayo. Kaya sabihin nga natin sa mahal na Senyor, namamasko po. Ayan, sa Kanya kayo mamamasko, hindi sa akin, ha? At mapalad din ho kayo. Talagang mapalad kayo ngayong araw na ito, mga balangay. Sapagkat kanina po, ako ay galing sa CBCP, sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ito po yung kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas at tinanggap ko po kanina, opisyal, ang dekreto ng mga obispo na kanilang sinasang-ayunan na ang ating simbahan dito sa Quiapo ay tatanghaling Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya hindi lang kayo imbitado sa piyesta, January 9. Sa January 29, pupunta ang mga obispo dito sa atin upang solemning ideklara ang ating simbahan bilang Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Wait, there's more. Hindi lang ho Pambansang Dambana, sinangayunan din ng mga obispo ng Enero 9
ay pambansang pista sa Pilipinas para kay Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Hindi pa tapos ang homilya. Tayo'y mapalad, pero alam din natin, bagamat tayo'y mapalad, tayo'y mga deboto, aminin natin, marami rin pa rin tayong kinakatakutan. Aminin, marami tayong kinakatakutan. Kaya alam nyo ba mga kapatid, ang pinakamaraming beses, sana ang tunay na deboto nagbabasa ng Biblia. Hindi lang tayo nagpuprosesyon, hindi lang tayo pumapasan, hindi lang tayo nagpupunas. Dapat ang tunay na deboto nagbabasa ng Biblia, sapagkat ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At alam nyo ba, sa Biblia, ang pinakamadalas na sabihin ng Diyos mula sa lumang tipan at pinagkaulit-ulit ni Jesus Nazareno ay ang mga salitang, "Huwag kang matakot." Yun daw ang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos. Maging si Jesus Nazareno, maging yung mga anghel, maging ang mga propeta, huwag kayong matakot. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Mukha bang nakakatakot yung katabi mo? No? O tingnan mo yung bag mo, baka mawala. Baka nandiyan si Tanggol. Pero sabi nga, narinig natin sa unang pagbasa, umulit-uli, sa pamamagitan ni Propeta Isaías, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoong iyong Diyos. Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo." Yan ang mensahe sa inyong lahat na pinasimba ngayon dito sa Quiapo. Gustong sabihin sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ang gustong tulungan ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Mukhang marami ang nangangailangan. Ha? Natatakot siguro kayo, maraming mamamasko sa inyo. O wala kang mapapamaskuhan. Marami tayong kinakatakutan. Natitiyak ko, bagamat masaya tayo, nakikita ko sa mga mukha ninyo ang excitement, ang pananabik. Pero alam natin, ang iba sa inyo mamaya natatakot umuwi sa bahay kasi may mag-aaway na naman. Natatakot umuwi sa bahay kasi mamaya sasabihan ka ng anak mo, "Nanay, magbabayad na tayo sa eskwelahan." Wala pa kayong bayad. Hindi ako makapag-test kasi hindi pa tayo bayad nung huling semester pa. Natatakot ka kasi baka tanungin ka pag uwi mo, nakahanap ka na ba ng trabaho? At alam mo, ang sagot mo, hindi pa. Natatakot tayo kasi may kakilala at siguro tayo ngayon, may sakit. At hindi natin alam, gagaling pa kaya siya? O saan tayo kukuha ng pambili ng gamot? Marami tayong kinatatakutan na kaya parang pakiramdam natin, ang liit-liit natin. Sapagkat napakarami, napakalaki ng mga pinagdadaanan nating mga pagsubok sa buhay. Kaya parang gusto natin sumuko. Gusto natin mawala ng pag-asa. Gusto natin bumitaw. Pero ngayon, sinasabi sa atin ng Diyos, huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. Akong Diyos ay hindi magpapabaya.
hindi niya pababayaan ang kanyang mga deboto, ang mga sumusunod sa Kanya. Yun ang kailangan. Hindi mawawala ang takot kung hindi tayo susunod sa Kanya. Kasi hindi pwedeng sabihin, hindi ako takot. Hindi na ako mawawala ng pag-asa. Pero kung hindi rin naman tayo sumusunod sa Kanya, hanggang bibig lang, kaya sa puso mo, takot ka pa rin. Kaya sa kalooban mo, kinakabahan ka pa rin. Pero ang tunay na naniniwala, tunay na sumusunod, kahit anong ibato sa Kanya, hindi siya matatalo. At ang sukatan ng pagsunod ay walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Opo, nakikita natin siyang pasan-pasan ng Kanyang krus. Nakikita natin siyang parang naghihirap, pero nag-uumapaw ng pag-ibig ang Kanyang puso. Iyon ang pinaguhugutan niya ng lakas, ang Kanyang pag-ibig at pagsunod. Kaya mga kapatid, ang gamot sa pagkatakot, pagsunod at pag-ibig. Hindi nyo mabibili yan sa Mercury o saan mang drugstore. Matatagpuan nyo yan sa lahat ng simbahan. Matatagpuan niya at higit tuwing tayo'y nagsisimba. Pagsunod at pag-ibig. Kaya nga ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan de la Cruz. Tamang-tama uli. Alam nyo, talagang ang ganda ng tiyempo nyo ngayon, araw na ito, itong petsang ito. Di ba ang tawag sa mga Pilipino, Juan de la Cruz? Tayo yun, katulad ni San Juan de la Cruz. Katulad ni Jesus Nazareno, mahal ang krus. Pasan ang krus, hindi binibitawan ang krus. Ngunit, para lalong kumapit sa pagpasan, para hindi matalo ng bigat ng krus, pagsunod at pag-ibig. Kaya nga sabi ni San Juan de la Cruz, sa dapit hapon ng ating buhay, sa paglubog ng araw, sa wakas ng ating buhay, susukatin lamang tayo sa isang bagay. Titimbangin tayo sa isang bagay, pag-ibig. Pag walang pag-ibig sa puso mo, kahit napakarami mong sakripisyo, wala lahat ito. Di ba sabi nga ni San Pablo, magaling man ako magsalita, marami man akong gawin, marami man akong himala, pero kung walang pag-ibig sa akin, para lang akong isang batingaw na maingay lamang, pero walang laman. Pag-ibig. Kaya mga kapatid, mga kadeboto, ito yung ipagdasal natin. Kung punong-puno ka ng takot, punuin mo ng pagsunod at pag-ibig ang puso mo, mapapansin mo, iuurong, tatanggalin ng pag-ibig at pagsunod mo yung mga takot na lumulunod ngayon sa buhay mo. Pag-ibig at pagsunod. Kaya nga si Jesus Nazareno, bakit siya nandyan? Bakit niya pasan ng krus? Dahil sumusunod siya sa Ama at minamahal, iniibig niya tayo. Bakit niya papasanin ng krus? Anak siya ng Diyos. Di ba dati nga pag anak ng mayor, anak lang ng leader, parang ayaw nang mapagod, di ba? Kuha mo akong tubig. Mga officer, sana hindi tayo ganun, ha? Dahil officer ka, ikaw yung nasa tungkulin, ako ang masusunod. Paglingkuran nyo ko. Gawin nyo lahat ito. Nakita nyo si Jesus Nazareno? Sumunod siya. Nagpakumbaba siya. Pinuno niya ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, mga kadeboto,
ito rin sana ang ialay natin kay Jesus Nazareno. Hindi lang yung sakripisyo natin. Kayang gawin kahit ng sino man ng sakripisyo. Hindi lang yung pagtatapak, hindi lang yung paghila ng lubid, hindi lang yung pagpasan sa pingga, pagsali sa prosyon. Mahalaga po yan. Pero pag walang pag-ibig at pagsunod, hindi ho yan aabot sa altar ni Jesus Nazareno. Hanggang diyan lang po siguro, baka hindi pa pumasok sa loob ng simbahan yung alay natin. Kasi hindi yung sakripisyo niya, kaya nga sabi ni, wag na kayo magpapako sa krus. Hindi na kailangan magpapako sa krus. Ginawa na niya yun. Ang pinapagawa niya sa atin, ang pinapasunod niya sa atin, pag-ibig. Hindi nyo na kailangan saktan ng sarili ninyo. Nagawa na yun ni Jesus Nazareno. Ang kailangan nating ipagpatuloy ang kanyang pag-ibig. At ang mga tao, ganun din. Kaya nga ngayon tema, ngayong darating na kapistahan, alam nyo ba ang ating tema? Ang tema na hiyaw ng bayan, hiyaw na mga milyong-milyong mga Pilipinong deboto. Deboto, lalo na po tayo, mga balangay, mga hijos del Nazareno, yan ang pakiusap ng taong bayan. Ibig po naming makita si Jesus. Dahil pag nakita nila si Jesus, mawawala na yung takot. Lalakas na sila. Titibay na ang loob nila. Mabubuhayan na sila ng pag-asa. Kaya nais kong kunin ang pagkakataong ito. Hindi ho tayo magkakaroon ng pagbabago sa prosesyon. Babalik tayo. Ano ba yung talagang unang paraan ng pagpapahayag ng debosyon kay Jesus Nazareno? Hindi lang yung year 2000, 1990, 1980, 1970. Bumalik tayo sa talagang umpisa, nung panahon pa ng Kastila, nung panahon pa ng mga Amerikano, bago pa magkagera. At kung makikita nyo yung mga unang larawan, si Jesus Nazareno lang ang nasa taas ng andas at karosa. Siya lang. Kitang-kita siya ng lahat kasi nga, ibig naming makita si Jesus. Kaya mga kadeboto, wag ko kayong sasama ang loob o magtataka o magagalit pa. Bakit? Bakit si Jesus Nazareno lang ang nasa taas? Bakit parang hindi natin siya maabot? Sapagkat ang nais natin ipakita si Jesus. Kaya lang naman po nandun yung ating mga magigiting na hijos. Dahil pinangangalagaan nila ang imahe ng Nazareno. Kasi nga ho, dinadamba, tinutulak, nalalapastangan na din kasi natatanggal na yung potensya, yung corona, napupunit yung damit. Gusto nyo ba yun? Mapunit ang damit ng Nazareno? Gusto nyo ba yun? Malaglag yung corona ng Nazareno? Magalaw na lang yung kamay, halos masira na ang forma niya. Sayang naman, di ba? Ang pogi-pogi niya, ang ganda-ganda ng forma. Tapos pag nilabas natin, magiging madungis siya. Yung buhok niya magkakalasag-lasag. Ganun ho ba ang ating debosyon? Di ba? Hindi ho. Gusto natin mabigyan siya ng parangal. Kaya sa darating na Enero 9, ipapakita natin siya. At ipapakita natin sa buong mundo ang deboto ng Nazareno disiplinado. Ang deboto ng Nazareno sumusunod. Ang deboto ng Nazareno umiibig. Hindi tayo nag-aaway. Hindi tayo magsisigawan. Hindi tayo maghihilahan. Bagkus, tulong-tulong tayong ipakita si Jesus. Maasahan ko po ba yan
sa inyo po mga kapatid. Kung kanina sinigaw natin, ibig naming makita si Jesus. Ngayon naman, iparinig natin, maraming nanonood ngayon, maraming makakakita ng ginagawa natin ngayon. Sabihin natin ngayon ang sagot natin sa hiyaw ng bayan, ibig naming makita si Jesus. Ang sagot natin, ipapakita namin si Jesus. Ulitin nga natin, ipapakita namin si Jesus. Ang mga balangay, ang mga ihos, ang mga deboto na ipapakita nila si Jesus, lalo na sa darating na traslasyon, iparinig natin ang ating malakas na palakpak. Ipakita natin maayos, banal, at ligtas ang ating traslasyon. Kaya nakikiusap po ako, wala na hong sasampa sa harap. Meron pa rin pong punas. Pwede nyo pa rin ibato ang inyong tuwalya, ang inyong panyo, ang inyong damit. Sa likod, nandun pa rin ang krus na pwede pa rin nating hawakan. Pero para hindi nakabahan, hindi na matakot ang mga ihos natin. Kaya sila lang naman nandun kasi natatakot sila na baka masira. Para mas talagang maging mga gabay at kawal sila ni Jesus Nazareno. Nandun sila, tutulong sa inyo. Pag binato nyo yung pamunas, pupunas at ibabalik sa inyo. Sa mga likod, nandun pa rin ang lubid, nandun pa rin ang pingga, nandun pa rin ang lakad natin, sama-sama, nandun pa rin ang salya. Pero iwasan na lang ho natin yung magkagulo sa harap, yung pumanik, wala na po sanang papanik, para maging maayos, ligtas, at banal ang ating pagdiriwang. Huwag ho kayong mag-alala. Nariyan pa rin. Kung gusto nyo, huwag kayong munang umuwi. Andyan pa rin ang pahalik. Nandyan pa rin ang Nazareno para bigyan natin ng papugay. Pero ipakita natin na ang prosesyon natin, ang traslasyon natin ay tatak pag-ibig. Tatak ng pagsunod at pagkakaisa. Pwede ho ba yun? Pwede pa nating pagkaisahan na gano'n ang maging daloy natin. At kayo ang tutulong, mga balangay. Kayo po ang tutulong na umayos kasi kayo ang magiging kawal din ng andas. Kaya sa halip na kayo ang manguna na pumanik, sana kayo yung mangunang magsabi sa mga tao, dito na lang po tayo. Magdasal tayo, yung tuwalya nyo po, sige, bato nyo po, doon tayo sa likod, doon tayo sa krus. Pero, wag na tayong para mas maging maayos ang daloy ng prosesyon. Ito yung sasariwain natin ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, upang sa gayoy, ang debosyon natin makatulong matanggal ang mga kinakatakutan natin. Pag walang pag-ibig, walang pagsunod, lalamunin tayo ng takot. Lalamunin tayo ng mga pagsubok natin sa buhay. Padadapain tayo ng mga suliranin at problema natin. Si Jesus Nazareno, na mahal natin, na pinaniniwalaan natin, sinasabi sa atin, huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. Sumunod lang kayo at umibig katulad ko. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, galing pa kami sa mga malalayong lugar. Marami kaming inaasikaso, marami kaming dapat gawin, pero binibigyan ka namin ngayon ng oras dahil mahal na mahal ka namin.
Dahil alam namin, kayo lamang po ang makatatalo sa lahat ng mga kinakatakutan namin at suliranin namin sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo rin po kaming umibig at sumunod. Tulungan niyo po kami sa aming misyon ngayong traslasyon, ngayong Nazareno 2024, ang ipakita ka. Ipakita ka, lalo na sa panahon ng traslasyon at prosesyon, sapagkat makita ka lamang ng mga tao, lumalakas na ang loob nila. Narito ako, nangangako, ipapakita kita. Tanggapin mo yung pag-aalay kong yan. Sakripisyo yun na ipapakita kita. Kasi ibig sabihin nun, mananatili ako sa baba. Mananatili ako nagpapaubaya. Mananatili ako mapagkumbaba. Ngunit alam ko, iyon ang pinakamainam na alay na maibibigay ko sa iyo. Iyon ang tugatog ng aking debosyon sa iyo. Maipakita ka, hindi lang sa prosesyon, kung hindi maipakita ka sa aking buhay. Kaya't mahal na pong Jesus Nazareno, nandito man ako sa Quiapo o saan man ako naroroon, ipapakita kita sa aking buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi ng kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Ang ating tugon, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ihain natin ngayon sa paanan ng Nazareno ang mga kahilingan natin. Yung mga taong nakiusap sa atin nung nalaman tayong pupunta sa Quiapo na ipagdasal sila. Lalo na mga may sakit. Ibulong natin ngayon sa kanyang ating mga kahilingan. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
gabayan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan de la Cruz. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inihukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ipagdasal natin ng ating debosyon. Tulungan tayong mapuno ng pagsunod at pag-ibig gaya ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Juan de la Cruz, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus Nazareno. Buong galang tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan nang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan nagiging palabas na lang ang aming debosyon. Patawad po kung kami hindi sumusunod, kung kami ang nagiging dahilan ng pagkakaaway-away, pagkawatak-watak ng aming pamilya, ng aming mga samahan. Patawad po kung kami nagiging marahas at hindi kasangkapan ng kapayapaan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may ngiti at taus-puso sa atin, ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno na nagsasabi sa atin, huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Buksan niyo ang puso sa pag-ibig at pagsunod. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan de la Cruz ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan at ibigin ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagsunod ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas Magsiupo mo muna ang kami lahat. sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Magsimag-upo muna po tayong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Lahat po ng presidente mula po sa Balangay Anpon, pwede na po tayo sa harapan. Lahat po ng presidente ng Balangay Anpon. Presidente lang po, ha? Nuestro Padre Jesus Nazareno, Chairman Dakis, sa taas po tayo. nilulwalhati ka namin.